kaibigan, patuloy po natin dinudtukan ang problema ni Chedsi. Siyang dumulog sa programa dahil sa malapis na pagkantala ng delivery ng kanyang order mula sa Metro Deal. Itong si Chedsi na humiwili sa pamimili sa internet at ngayon lang naranasan ang ganitong uri ng suliranin. Kasama po rito sa set ng Responde sa World Trade Center si Mr. Ferdinand Mancoste, Assistant Regional Director ng DTI NCR. Sir, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon naman, Onin. Magandang hapon sa ating tagapanood. Tama po. Anong problema? Ano po ay tulong natin dito, Chedsi? Actually, ito isang magandang magandang venue para na mabigyan natin ng informasyon yung ating mga nanonood, particularly yung mga consumers na nakakapag-online transaction. Apo. Kasi kinakailangan meron tayong dapat na mga information o tips na kinakailangan isa-isip natin bago tayo makipagtransaksyon online. Unang-una na kailangan kilalanin natin sino ba yung kausap natin. Sino kausap? Sino ba yung katransaksyon natin? Unang-una information mo doon, ano bang anong pangalan ng negosyo yung ating kausap? Ano yung kanyang binibigay na produkto? Saan natin siya pwedeng puntahan? O sino ba yung kanyang mga contact persons? Parang ngayon, parang nasa at the back of our minds, kung sakasakali magkaroon ng problema yung ating transaksyon, saan tayo pupunta o saan natin pupuntahan para makipag-ayos doon sa ating kausap na katransaksyon natin. Kaya unang-una sa lahat, yung information about kung sino yung katransaksyon ng isang consumer, ang dapat natin isang-isip. Pangalawa, kapag tayo nag-surf, tinitingnan natin yung mga online businesses na ito, kinakailangan tingnan natin yung mga siguro feedback mechanism sila, tinatawag na forum. Meron kasi mga portion dyan na may forum, makita natin yung mga feedback or mga responses ng mga consumers tungkol sa particular na online online site na yon. So makikita nila whether positive o negative, doon nila mag-gauge o ma-measure kung maganda ang particular na online site na ito o hindi sa pahihitungo niya o pahipagtransaksyon niya sa mga consumers. What if, sir, lahat ng mga sinasabi nga po natin, kailangan may forum, may feedback, lahat yun nag-positive at ngayon lang sa kanya nangyari po ito. Tulad ng sinasabi po ng Metro Deal na 3 weeks ang kailangan bago ma-refund ang pera ipinambili dito. Siguro meron ng kwento ng ganoon na maaaring problema talaga. Paano gagawin niya? Actually, meron kami mga na-receive na mga complaints tungkol dito sa Metro Deal. Yes, sir. At ang ilan nga ito ay na-address na ng Metro Deal sapagkat ang kagandahan sa Metro Deal, tuluyan siya nakipag-ugnay sa DTI. At wala naman siya tinagong information sa atin. Kaya maganda naman ang kumbaga mga replies and responses natin sa mga complainants. At ang ilan nga sa kanila, meron ng mga napag-agrihan kung paano halimbawa ibabalik yung pera o paano maisasagawa yung pagtransaksyon nila sa Metro Deal. Paano maibibigay yung produkto na in-order nila. Ito lang yung ilan sa mga feedback na nakuha natin sa paghihitungo natin sa Metro Deal. Kaya sabi natin, maganda namang experience na tuluyan ang communication with the Metro Deal. Isa siguro ito sa mga maibibigay natin na advice dun sa mga other online sites. Na maging open tayo sa information, lalo na sa disclosure, lahat ng mga informations natin kung sino yung mga contact persons o sino yung, ano yung address ang kailangan puntahan para maging mapanatag ang loob ng ating mga consumers. At ang pinakamainam na gawin ni Chedsi ngayon pa lamang ay hindi naman totally i-atras ng tuluyan yung kanyang negosyo o yung kanyang binili sa Metro Deal. Sabat sabi nyo nga ang Metro Deal nakikipag-transact sa mga ganyang klase ng problema. Ano po? Ang pinakamainam niya gawin, tuloy lamang. Siguro, Onin, sa mga advice natin kay Chedsi, na makipag-unayan sa Department of Trade and Industry, sapagkat karamihan po ng mga complaints na ipinafile tungkol sa online buying sites ay ipinafile nila sa DTI. Ayan. At dito po, nabibigyan kasagutan natin
Kasi nga, ito po yung sinasabi kong tuloy-tuloy naman ang ugnayan ng DTI sa MetroDeal at ang MetroDeal sa DTI. Kaya, kumbaga, na-explain natin o napapaliwanag natin lahat naman nangyayari sa ating mga consumers. Alright. Okay na, sir. Paano, sir, mapapangalaga naman yung karapatan ng mga mamimili mula sa mga hindi po mapagkakatiwala ang online shops or online sites? Isa ito siguro ang kinakailangan, of course, yung vigilance ng vigilance ng ating mga consumers na sabi ko nga, bago makipagtransaksyon sa isang partido o sa isang party, kinakailangan makilala muna nila at kilalanin na muna nila sino ba itong kausap natin, sino itong transaksyon natin, at meron na bang na-set na track record para sa ganoon mapanatag ang loob natin sa ipagtransaksyon dito sa mga partido na ito. Of course, ang bawat consumers naman ay nabibigyan protection siya, no? Ayon sa Consumer Act, at ito ay doon sa mga tinatawag natin DSAP, yung mga Consumer Unfair Sales Practices. So dahil sa mga provision na ito na nakapaloob sa ating Consumer Act, nabibigyan naman natin ng proteksyon ang mga consumers natin at meron silang venue o mechanism para mapag-file ng kanilang mga reklamo sa mga ganitong pangyayari. Alright. Pagdating sa mga produkto naman, sir, meron po kasi nagpapatupad ng no return no exchange. Sa ganito bang mga online shops, puso rin ba ito? Ito ba'y talagang pinatutupad o yung iba naman ay pwede rin ibalik basta't merong hindi nagustuhan sa produkto nila? Actually, hindi natin talaga pinapayagan yung no return no exchange. Kasi kasabihan nga dito sa batas natin sa Consumer Act na may warranty na nakaakibat doon sa mga produkto na binibili natin. So, kung halimbawa isang produkto ay hindi natin nagustuhan, o kaya ay hindi naman maibigay yung benefit na gusto natin, meron tayong opportunity na ibalik sa kanila doon sa supplier o kung sino man yung binili natin ng produkto na yon. At hindi tayo mabablock nung kanila sinasabi na no return no exchange notices sa kanilang mga tindahan. Kasi sabi ko nga, napoprotektahan tayo ng batas ayon sa Consumer Act. Mga ilang araw yun, sir? Actually, ang warranty goes hanggang 1 taon pagkatapos mong binili ang isang produkto. Ayun. Pwede talagang palitan ng bago? Basta mayroon ka lang valid reason bakit papalitan. Of course, ang pasubali natin dyan, yung mga biglaang change of mind. Hindi natin siyempre pinapayagan yun. So, parang kapritsyo na ito sa parte ng consumers. Kaya titignan natin ano yung valid reason na kasabihin ng isang consumer na kinakailangan ibalik niya yung produkto. Meron naman, sir, mga online shops, mga online sites na meron pong tinatawag na fraudulent advertisements. Kasi may mga pagkakataon na, let's say for example, may makikita yung advertisement na isang produkto na siyang-siya nung nakikita mo, pero nung hawakan mo, iba na. Ano pong ginagawa natin doon? Actually, isa ito sa mga rason na tinatawag natin na parang misleading advertisement. Isa ito sa sumasailalim dun sa Consumer Unfair Sales Practices na nabanggit ko nga na nakapaloob yan sa Consumer Act na kumbaga yung particular benefit, halimbawa, na isang produkto na sinasabi niya sa ads, sa katunayan naman, kapag nakuha mo na yung produkto, hindi naman na ibibigay yung ganong benefit o benepisyo. Kaya ito, meron tayong venue rito o meron tayong avenue para i-complain natin yan. Ito nga na, sabi ko, sumasailalim sa batas ng price na. Consumer Act. Alright. Sir, maraming po salamat. Mamaya po sa pag-ubalik na responde, makasama natin si DTI NCR Assistant Regional Director Man Poste para tugunan ang ilang mga tanungan ng mga entrepreneurs na nandito ngayon sa World Trade Center. Magbabalik po kami, tutuklap.